Siksik na siksik ang kanilang mga binti, namumutok ang mga braso, at namimintog ang kanilang mga pisngi. Sila ang magkakapatid na James, Saison at B-Boy. Maniniwala ba kayong 5, 4 at 1 taong gulang pa lang sila? Sa kanila tuloy pangangatawan, marami ang nakukyutan. Gusto naming yakap-yakapin. Pero may ilan ding nababahala. Mari og bayaan dan ma'am iyan nagintog makapuon bag intog aksyon ang bag pug tugngang iyan kandan intog puon iyan bag. Ang kanilang katabaan, senyales ba na sila'y malusog o meron silang mabigat na problema? Timbangin natin ang kalagayan ng magkakapatid. Dito sa kabundukan ng Talaingot sa Davao del Norte, nakatira ang mag-anak. Ang panganay sa 3 magkakapatid, si James, 5 taong gulang. Pero ang kanyang timbang umabot na ng 23 kilos. Halos simbigat ng kalahating sako ng bigas. Pero ang nakababata niyang kapatid na si Saison, mas hebigat pa. 4 na taong gulang lang, pero 24 kilos na. Humahabol naman sa kanyang mga kuya ang bunsong si B-Boy na mapagkakamalang big boy kahit 1 taong gulang pa lang. Ang kanyang timbang, 16 kilos na. Mabakat ya sa tatuon minuto sa uwang. Sanya ka ko abot ni James no ka nakaniran habot ni James sa ini. Pwede ako kutsirin mo siya, wala kaya po siya mabakat. Pag ano ko iya ma'am, ano maka si James nagkakit to. Kaki ay susugbakad kay kasilo kay sugutasan at kaki ma'am. Si Saison nung mauwi iya kawari ag nagkoonon din. Nag-ano si B-Boy ma'am, tinuro at kondiro to ko. Fried chicken ang kanilang paborito, pero wala naman daw silang pambili. Kakarampot lang kasi ang kinikita ng mister ni Maricel na si Bonnie na isang magsasaka. Kaya ang madalas nilang pagsaluhan, mga tanim na kamote ni Maricel. Inaani niya sa tanimang ito na 3 oras ang layo mula sa kanilang bahay. Waro di ang nakita kura. Tunga buri ang bag si daisok si kasiro kuno wapad balas si kasiro kuno bag upad. Ito na raw ang panlaman tiyan nilang mag-iina hanggang hapunan. Gutasan nun. Gutasan ka diguro. Saison. Nata ka din. Pino ka. Pino. Pino ka. Marayaw. Usay ko dagdakol iya ma'am. O ko ing tabaw diyan bagday sa taton bu kag kuubos ni James. Si Saison no daruan buok kanto nadamo ing bag sa ini. Si B-Boy sa mabuk ya kag kuubos iyan. Pero si Saison nabitin, kaya inagaw niya ang kamote na nasa plato ng kanyang ina. Pagkakain, pinapatulog sila. Iro ko iya ma'am, kung usay makapanganoy kunog kariyan at kay ayag. Iro ka at kari. Nung pa, kuang ko at unan, basta ko skrig mo kay iro ko, iwat ko doon. Simple lang daw ang kasiyahan ng 3 magkakapatid, ang kumain at maglaro. Kay kuyak day gurut, siya Saison. Kung ang iba nakukyutan sa magkakapatid, may ilan na tumutukso sa kanila. Kada gawas iya ma'am, iya onday ako lain iya kag kita into lain iya kag kita ri kampad iya kita no. Kakaki iya ti ama kasadakol kain otaw.
kasakitan aya ma'am. To lain ka kinarian ya ma'am to ko. O intog mando tok anak ko kasakitan Kanya ma'am og kalain aya ma'am so ko nakunaw na to. May bato no inya ka anak ko ma'am. Na kako ang kunaw na kuto. May bato intog sabo dog ngotik anak ko. Intog mandoot terus isingan. Normal naman daw nung ipinanganak ni Maricel ang kanyang mga anak. Kasi nga atog dadako kakay ma'am. Intog kuon na antod atog kuon daron bulan nag-isayson ma'am. Ingdod iya ka pag ko-autoriki sayson. Ingdod gyapon iya ka pag ko-autorin iyan. Ginay na iya nagdakos kan din. Hinala ni Maricel, nasa lahi raw talaga nila ito. Ang kanya kasing kuya, malaking bulas din. Ang pinangangambahan lang ni Maricel, baka mamana rin ng mga anak ang sakit ng kanilang tiyuhin. Gaya ng high blood na siyang itinuturo nilang dahilan kung bakit ang kuya ni Maricel namatay noong 2021. Og po man iya ma'am, og karaw iya ma'am. So basic ko ampa kagkuing to kakoy kuno. Si James at Saison pa naman din, mabilis hingalin. Og pala ako iaskandan ma'am, pero may naikandan no intog mari og bayaan dan ma'am iya nag intog maka kuon bag intog aksyon ang bag pug. Napapansin din daw ni Maricel na si Saison madalas mangalay kahit nakaupo lang. Pulban aman iya ma'am, so makunaw na ma'am. Manong kubad si anak ko nuk mandararo, so wa man yag kasari kang kubag ma'am. Nawapad pa masay ko ma'am. Nawapad undi ko hospital. Gusto ko yung bag ma'am kasi kamo anak ko kunaw na ko yung ma'am to. Og no koy buwad kag para malaman kung bakit tila hindi mapigil ang paglobo ni na James, Saison at B-Boy, binisita at sinuri sila ng isang rural health physician. Ayon sa doktor, ang magkakapatid merong early onset obesity. Ibig sabihin, sobra-sobra ang kanilang timbang para sa kanilang edad. Si James po ay 23 kilograms. Ang normal po na timbang niya ay dapat 12.8 to 17.7 lamang po. Si Saison naman po na 3 years old, ang timbang niya po ay 24 kilograms. Na dapat ang timbang niya ay nasa 11.6 to 16.2 lamang po yung normal. Si B-Boy po na 1 year old, ang timbang niya po ay 16.5 na dapat ay nasa 8.8 to 12.3 lamang po. Maraming factors. Ang kinakain lang naman ng mag-ina ay kamuting kahoy, kamote at minsan yung gabi. At yun po ay napakataas po noon ng carbohydrates. Nabanggit po nila, yung tito daw po nila, sobrang malaking mga bata. So, posible din po genetic. Pag medyo obese tayo, pwede po tayo magkasakit sa puso. Talaga may tinatawag na child hunger in the Philippines. Mga 27% ito. Ito ang pinakamataas na recorded since the pandemic na umabot ng 20% lang. That's about 2.9 million children hungry every day. Agricultural, climate change, and poverty ang main cause of hunger in the Philippines. Ang response kasi natin sa gobyerno ay ayuda. Pero ang tingin ko, hindi kailangan ng ayuda. Kailangan yung agricultural support or inputs, yung tutulungan natin yung mga farmers natin na makapatubo and kumita sa kanilang mga tinanim para mapakain nila ng husto yung kanilang pamilya. Nagawa ang DOST-FNRI ng food technologies, gaya na po ng Enhanced Nutribon, ng mga iron fortified rice, tupig talino, at mga complementary food. Para matulungan ang mga bata, ang local government unit ng Talaingod nagbigay ng groceries, homeware supplies at bigas. Ang katabing bayan naman ng San Fernando, binigyan sila ng vitamins at financial assistance.
para may pangkabuhayan ng mag-anak na pwede rin nilang pagkuhanan ng pagkain. Ang Provincial Office ng Davao del Norte nagbigay sa kanila ng alagaing mga manok, feeds, at binhi ng mga gulay. Kasi ini feeds para to sa inamanok pang dugang panginabuhi dugang income dugman. Magbibigay tayo ng fingerlings ng tilapia. Pwede nilang ibenta at pwede nilang pagkakitaan. Lakon pasamat ko pagkaniyo. Ang kakulangan ng serbisyong medikal at gutom, ilan lamang sa mabibigat na suliranin sa ating mga kanayunan, lalo na sa mga liblib na bayan na hindi nararating ng tulong. Dapat bigyang pansin para ang mga problemang bunga ng mga ito hindi tuluyang lumobo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.